Jesus, you can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa biyaya at sa awa po ng Diyos, ay naririto po sa inyong harapan at patuloy na nagpapagamit sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Sa araw pong ito, magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral sa pagtalakay po sa subject na Our Position and Possessions as Believer. Naniniwala po ako, gaya po ng akin pong laging sinasabi, kung hindi natin alam kung saan tayo naroroon, hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Dapat po alam natin yung ating vantage point, alam po natin yung ating kalagayan, sapagkat ang mga possessions na ito ay magtutulak sa atin in order to become a better and a successful Christian. Marami pong mga mananampalataya na nakakapamuhay ng hindi matagumpay na buhay pananampalataya dahil hindi po nila alam yung kanilang kalagayan sa ating Panginoong Hesukristo bilang mananampalataya. At 2 araw na po natin itong natalakay, ngayon po ang pangatlong araw. At sa araw pong ito, ang atin pong tatalakayin ay ang subject na forgiven all trespasses, rather. So, iyan po isa sa ating posisyon at kalagayan sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Ayan, at ang mga talata po niyan na bibigyan natin ng emphasis ay ang mga sumusunod. Colossians 1:14, sinabi po diyan, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Because of what Christ did on the cross, He redeemed us from the penalty of sin. Therefore, tayo po mga kapatid ay napatawad sa ating mga kasalanan. At iyan po mga kapatid ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Bilang pag-aalala nga mga kapatid sa 7 wika ng Panginoon, naaalala niyo po ba ang isa sa wika sa krus? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So many people during those times really don't know what is happening. They really don't know that they are crucifying the Savior. They are crucifying the Son of God. At sa panahon natin ngayon, marami pa rin ganitong mga mananampalataya. Ano po? Mga hindi nalalaman na yung kanilang mga kasalanan ay totally ay pinatawad na. At tayo po dahil pinatawad na, we are made righteous in the eyes of God. Dahil po sa redemptive work ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Colossians 2:13, and when you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions. Dito po sa talatang ito, natatalakay ang mahalagang doktrina ng simbahan. Nandito po yung tinatawag na total depravity of man. No, we are all dead in our transgressions because of our sin. We are all dead. Ang binabanggit po rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colossians ay yung spiritual death. Lahat po tayo ay patay sa kasalanan, bunga ng kasalanan ay kamatayan, at tayo po mga kapatid ay paparusahan because of this. But because of Christ, no, He made us alive together with Him. At ang pruweba po nito nung siya'y nagtagumpay sa kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Dito po again, nagugunita at aalalahanan natin ang mahal na araw, yung Pasko ng Pagkabuhay, na kung saan nung nabuhay ang Panginoong Hesukristo, we are also made alive with Him, having forgiven us all our transgression. Ayan, kaya ito po'y possession ng ating ng mga mananampalataya given by
our God to us. The forgiveness of our sin. Yan, Colossians 3:13, ang sabi po dyan, bearing with one another and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. Ito naman po yung resulta nun. At dahil daw po tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan, ay magpatawad din naman daw po tayo. Yan po ay resulta ng atin pong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay pinatawad, at dahil po tayo pinatawad, ganun din naman ay magpatawad po tayo. Ayan, yan po yung talata. Now, Ephesians 1:7, ano po ang sabi? In Him, we have redemption through His blood. At ano daw po yun? The forgiveness of our trespasses. No? And it is according to the riches of His grace. So, ayan, makikita naman po natin dyan yung salvation, yung doktrina ng salvation, na ito po mga kapatid ay biyaya ng Diyos, ito po'y gawa ng Diyos. Yung redemption ay gawa ng dugo ng Panginoong Hesukristo na naglinis sa ating mga kasalanan at nagpatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala. At ito raw ay ayon sa biyaya, masaganang biyaya ng Diyos. So, I hope at this point in time, lumilinaw sa inyo ang doktrina ng kaligtasan sa pamamagitan ng mga talata at sa pamamagitan ng mga possessions and positions na ito na atin pong tinatalakay. And my prayer, pag natapos po natin ito, maybe tomorrow, tapos na po itong subject na ito, ay malinaw na sa atin kung ano ang ating kalagayan sa Panginoong Hesukristo at hindi na tayo maisisway ng iba't ibang mga katuruan. So Ephesians 4:20 or 32, ang sabi po dyan, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other just as God in Christ also has forgiven you. Marami pa akong mga talata yan mga kapatid, nagpapakita na tayo po'y mga pinatawad at nilinis sa ating mga kasalanan. Forgiven all trespass. So, ibig sabihin, lahat po ng kasalanan natin ay pinatawad ng Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, paano kung after kong manampalataya, ay nagkakasala pa rin ako? Pinapatawad pa rin ba yun? Kasama ba yun doon sa napako sa krus na kasama ni Kristo? Kasama ba yun sa pinagtagumpayan niya doon? Doon po papasok naman yung sanctification, mga kapatid. Ang sabi nga po diyan sa 1 John 1:9, di ba? Alam naman natin yan. So, kailangan po natin makita yung distinction. A distinction is necessary here between the complete and abiding judicial forgiveness and the often repeated forgiveness within the family of God. Yan po ang sabi ng talata. Kapag ikay Kristiyano, ikay mananampalataya, ang pangako ng unang Juan 1:9 na sino mang magkakasala at magkakamali pa, magkakasala after na makakilala sa Panginoong Hesukristo, ay humingi ng tawad at tapat ang Diyos na tayo patatawarin at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga naging kalikuan. Yan po yung sin committed after na ikaw ay nakakilala at pagkatapos na ikaw ay ginawang righteous in the eyes of God. Ayan. Ito po yung binabanggit ni Pastor Olan kahapon. Kasi by human nature, we are still inclined to be sinful. We are inclined, yung human nature nakakiling pa rin sa masama. At ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, na may mga bagay na ayaw niya gawin, pero yun pa rin ang kanyang nagagawa. So, kaya biyaya lang po talaga rin ang pagtatagumpay sa mga bagay na ito. Ngayon, pag tayo po'y tinalo, dahil mahihina pa tayo sa Espiritu, mahihina pa tayo, at natalo pa tayo, hindi pa nagbubunga ang Espiritu sa ating mga buhay. Alam naman natin ang bunga ng Espiritu Santo, hindi po ba? Galatia 5:22-23. Ay makikita po natin na natatalo pa tayo sa mga problema at issue ng buhay. Kailangan nating humingi ng tawad. At ang pangako ng unang Juan 1:9 ay pagpapakita pa rin ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. So ano ang susunod? 13, we are delivered from the powers of darkness.
Ito po mga kapatid ay isang issue among Reform theology and the charismatic. Kasi po itong mga charismatic at Pentecostals, ito po ay madalas na kinakapitalize na para manloko ng mga mananampalataya. Sila po yung lagi na lang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay iniisip na gawa ng demonyo. Ano po? Gawa ng kaaway. Meron po akong mga mananampalatayang nakilala na pati yung noodles na Lucky Me ay may karga ng demonyo. Pati yung biskwit na gawa ng Monday ay baliktado yun na demon kaya hindi dapat kakainin. Yung toothpaste na Colgate hindi po dapat daw kasi yun na ay may demonyo at kung ano-ano pang may demonyo. Mga kapatid, ako po ay naging biktima rin nito. Meron pong, kaya po ako tamad po ako magsasasali dyan sa mga ministerial fellowship. Kasi po yung mga pastor na kabilang dyan sa ministerial fellowship ng mga Pentecostal, kung ano-ano mga napagkikita niyan, na hindi naman natin nakikita. Sila lang ang nakakakita at nakakaramdam. At dahil po doon, nakakapikon pong mga kasama. One time po, nakasama po ako dyan sa Cavite City. At sa Cavite City Church po ginawa yung fellowship ng mga pastor na yan, ng interchurch. Aba, nung nagdatingan na yung mga Pentecostal na pastor, nakita ko, nagpulong-pulong doon sa isang lugar, doon sa simbahan. Doon po kasi sa simbahan sa Cavite City na aking nadistinuhan, meron po kami doong larawan ng mga namatay ng mananampalataya. At ito po yung malaking kwadro kung saan nandun yung mga picture, kung kailan po nabuhay, para bang, ano ba tawag doon? In memory of those people na naging pioneer nga po sa church. Gumawa kami noon. Alam niyo po, yung mga pastor, nagkulumpulan doon, yung mga Pentecostal. At alam niyo po ang sabi? Ang sabi po, alam mo Pastor Ruel, itong lugar na ito may karga. Sabi ko, anong may karga? Meron ikang espiritu dito, may karga rito. Ang sabi ko, pabiro lang yung sinabi ko, pero pabirong may tama rin sa kanila. Sabi ko, alam nyo, kanina naman walang karga yan. Nung nagdatingan lang kayo, nagkaroon ng karga. Ibig po, ang pinupunto ko lang po, ano pa mga pinagsasasabi yung may karga? Kung may demonyo man yan at wala namang ginagawa yung demonyo yan dyan, ano pakialam ko dyan? Alam naman natin na mayroong pagkilos pa rin ng demonyo sa panahon natin, pero ano pakialam ko kung wala naman siyang pagtatagumpay sa akin, dahil ang sabi ng banal na kasulatan, I was delivered from the powers of darkness by my God and my Lord. Pero ito pong mga Pentecostal na ito, wala po silang katitigil ng ganyan. Si Benny Hinn, manood po kayo. Pag may cancer, espiritu ng demonyo ang may dala. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari, espiritu ng demonyo. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, magbasa po tayo, Colossians 1:13. Ano po ang sabi diyan? Sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, He delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Nailipat na po tayo sa kampo ng demonyo at tayo po mga kapatid ay nasa kaharian na ng kanyang anak. Colossians 2:13-15, And when you were dead in your transgression and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together with Him, having forgiven us all our transgressions, having canceled, take note, canceled our certificate of debt. Tingnan niyo po yung doctrine of redemption dito mga kapatid. Niredeem na kayo, niredeem na tayo. Kinancel na yung ating pagkakautang, consisting of decrees against us and which was hostile to us. And He has taken it out of the way, having nailed it to the cross. When He had disarmed, take note, disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, having triumphed over them through Him. Yan po, ang linaw po yan. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas.
Hindi po makakakilos si Satanas. Tandaan po ninyo, hindi makakakilos ang anumang demonyo, anumang power of darkness nang walang kapahintulutan ng Diyos. Kapag ito po'y nangyari at pinahintulutan ng Diyos, tandaan ninyo, para ito sa iyong paglago, para ito sa iyong pagpapala, para sa iyong advantage, and for your glory. Amen? Look what happened to Job. Ito po yung pinakamagandang pagkilos ng demonyo na pwede natin gawing example. Yung nangyari kay Job. Pero ito po pinayagan ng Diyos dahil ang makapangyarihan at ang kumokontrol pa rin sa bagay na ito'y walang iba kung hindi ang Diyos. You are delivered from those powers. No, greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya, wag niyo pong pagpapaniwalaan niya. Alam niyo, mga pastor ng Pentecostal ngayon, kaparehas lang po yun ng mga albularyo. Kaya, kung kayo po'y nandiyan sa simbahan yan, ako po, lumipat kayo sa tunay na doktor, huwag sa albularyo, sa tunay na mga lingkod ng Diyos, at huwag sa mga pastor na yan. Na po, mga scammer, yung mga scammer, religious scammer ang tawag dyan. Mapaggamit ng mga talata para ang mga tao ay mapagbubula at mapagluloko. Tapos na po ang issue, mga kapatid. You are already delivered from the powers of darkness. Susunod po, within the much more care of God. Ito ang magandang pag-usapan. You are delivered from the powers of darkness and you are now delivered o given to the much more care of God. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, inilagay tayo ng Panginoong Hesukristo sa mahusay na pangangalaga ng ating dakilang Diyos. Una po, sabi po diyan, basahin po natin Romans 5:9-10. Sinisinok na naman po ako, ito po yung sakit ko sabi po diyan, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. We are saved na po from the wrath of God. Saan daw tayo naaligtas? Doon po sa galit ng Diyos. Yung pong ibang mga mananampalataya, takot na takot kay Satanas at sa kung ano-ano. Pero alam niyo po kung meron dapat katakutan. Yung mga hindi mananampalataya, ito po yung galit ng Diyos. Pero tayong mananampalataya dahil sa atin pong pagpapatawad na tinanggap at sa redemptive work ng Panginoon na pawalang sala tayo po'y naligtas na dun sa galit ng Diyos. Sabi po sa verse 10, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Ito po yung kalagayan natin, mga kapatid. Ito po yung mga bagay na dapat nating panampalatayanan. Walang mangyayari sa buhay ng anak ng Diyos nang hindi niya alam, nang hindi sakop ng kanyang proteksyon. COVID, cancer, karamdaman, whatever it is, God knows it all. At ito po'y pinapangyari ng Diyos dahil meron siyang layunin sa bagay na ito at ang kanyang layunin ay laging para sa ating ikabubuti. Roma 8:28. But take note of this, you are within the much more care of God. Una, you are the object of His love. Wow! Umibig na po ba kayo, mga kapatid? Umibig na po ba kayo doon sa klase ng pag-ibig na talagang gusto ninyong proteksyonan? Gusto ninyong ibigay ang lahat ng gusto? Gusto ninyong paglingkuran? At gusto ninyong ipadama doon sa inyong iniibig ang lahat ng bagay tungkol sa inyong pagmamahal? Gusto kong sabihin sa inyo, ang Diyos, ganun tayo sa Kanya. We are the object of His love. Ano pong sabi sa talata? No? Pag ganito mga pag-aaral, at talata at salita na ng Diyos ang nagsasalita, ewan ko po kung tututulan nyo pa ito. Sabi po ng Ephesians 2:4, God being rich in mercy because of His great love with which He loved us. You are the object of His love.
Sabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso, mahal tayo ng Diyos. Inibig tayo ng Diyos. Ephesians 5:2, and walk in love just as Christ also loved you. And He gave Himself for us, and an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. So, yan po ay ating kalagayan. That is our position. And it is a possession that you need to acquire. You need to believe in your heart that you are the object of God's love and you are within the much more care of God. Another thing is, you are the object of His grace. Ito, papasok na naman yung doktrina ng election. Pinili ka dahil ito ay biyaya ng Diyos. Sabi niya, object of His grace for salvations, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So we are the object of His grace through salvation or for salvation. Pangalawa, for security. You are the objects of His grace for security. Andun po yung security ng mananampalataya and it is eternal. Kaya nga po, hindi na kailanman mapapahamak ang anak ng Diyos. I'm not only talking of physical, but of spiritual. Hindi na tayo mapapahamak dahil tayo po'y eternally secured. No? Through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. 1 Peter 1:5, who are protected by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Kaya yung perseverance of saints, yung one save, always save, yung eternal security, yun po'y totoo. Doktrina po natin yon. No, hindi po doktrina yun lang ng mga Baptist. Doktrina po ng ating pananampalataya yun bilang mga unida. Hindi nawawala ang salvation because that is part of God's object of His grace. For salvation and for security. Susunod po, for service. Ito yung paglilingkod na. Ito po, ang Diyos po mga kapatid, ay pinaglilingkuran tayo. Ephesians 2:7, in order that in the ages to come, He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So can you see the object of God's grace? Bakit ko po ito iniisa-isa mga kapatid? Para po magbigay ito ng kapayapaan, magbigay ng lakas ng loob, magbigay sa atin ng kumpiyansa na tayo po bilang mga anak ng Diyos ay mahal ng Diyos. We are objects of His grace. Po, we are secured and objects of His grace for instruction. Titus 2:12-13. Sabi po diyan, instructing us to deny ungodliness and worldly desires and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus. Kaya po mga kapatid, yung pagkatuto, yung pagtuturo, Diyos din po ang siyang nagkakaloob niyan. Instructing us to deny ungodliness and worldly desire. So, yan po, gawain din ng Diyos eh. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid, kapag nagkakamali tayo, ang Diyos din naman na nagtutuwid sa atin. Sabi po ng Hebrews chapter 12, pinapalo niya yung mga itinuturing niyang anak. At sabi nga, pag hindi ka raw pinapalo na siyang ginagawa ng ama sa kanyang mga anak para ituwid, baka hindi ka anak. Baka ikaw ikay anak sa labas. So, dito po makikita natin yung katotohanan na ang Diyos ay nag-iingat, ang Diyos sa kanyang pag-ibig ay naggagawad ng biyaya at ito po'y kanyang ipinaparanas sa kanyang mga anak. Amen?
Now, we are also the object not only of His grace, but also of His power. Ano po ang sabi ng Ephesians 1:19? And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might. So lahat ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, that is a sign of His love and expression of His caring for each and every one. Kaya po mga kapatid, lagi ko pong sinasabi, ang paniniwala sa soberenya ng Diyos at ang paniniwala na He is in control, nagbibigay sa atin ng malaking kapayapaan sa pamumuhay. Kasi po yung paniniwala na wala namang nangyayaring hindi alam ng aking Ama, it will give you hope, peace, and trust. Kahit na yung bagay na hindi natin naiintindihan, kahit na yung mga pangyayaring hindi natin napag-uunawa, paniwalaan mo lang na there is power moving and there is power, kumikilos within that circumstances, and that is God, then you will be secured and you will be at peace. Amen? Sabi po ng Philippians 2:13, for it is God who is at work in you. Kapatid, lagi mo sabihin sa sarili mo yon. God is at work in me. Ano man ang pangyayari, God is at work both to will and to work for His good pleasure. Nangyayari po ito for His good pleasure. Para sa Kanyang kaluwalhatian. At minsan ginagamit ng Diyos ang bawat isa sa atin para lalong maitaas ang Kanyang glory at lalong makita ang Kanyang kaluwalhatian. Amen? Pero every time na tayo natatalo ng mga problema sa buhay, hindi po nagtatagumpay ang Diyos. Hindi po nagtatagumpay ang Diyos sa pamamagitan ng pagrereklamo. Hindi po nabibigyan ng glory ang Diyos sa pamamagitan ng paninisi, no? Complaining, grumbling, at kung ano-ano pa. We can give back the glory to God by knowing na hindi siya nagkakamali kasi siya po ang may pagkilos. For it is God who is at work in you. Kaya kapatid, ano man ang kalagayan natin sa buhay ngayon, sabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ang may pagkilos. At dahil ang Diyos ang may pagkilos, ginagawa niya ito for His good pleasure at ginagawa niya ito para sa kabutihan ko. Amen? We are the object of His power. Seko, ano susunod? We are the objects of His faithfulness. Ang sabi po ng talata, Hebrews 13:5. Pakinggan niyo po ito mga kapatid. Let your character be free from the love of money, being content with what you have. For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Paborito po ito ng mga mananampalataya, pero parang hindi naman makapangyarihan kapag inuusal. Parang hindi naman natin totoong pinapaniwalaan. Tandaan po ninyo, ang Diyos po'y mahal tayo and we are the objects of His faithfulness. Hindi niya po ito sisirain. Hindi po sinungaling ang Diyos pag siya ay nangako. At ang pangako po niya, ito po mga kapatid ay usapin ng issue ng mga bagay na material. Yung Hebrews chapter 13 verse 5, issue po ito ng mga pangangailangan sa buhay. At most of the time, ito naman po yung mga pagkakataon na ang pakiramdam natin wala ang Diyos. Ito yung mga pagkakataon pakiramdam natin pinabayaan tayo ng Diyos. Pag wala nang maisaing, wala nang pera, may pangangailangan sa financial dahil may karamdaman ng mahal sa buhay at kung ano-ano pa, dito po natin laging naiisip na parang ang layo naman ng Diyos o kaya naman parang wala naman ng Diyos. Mga kapatid, huwag niyo pong kalimutan, you are the objects of His faithfulness. Ang sabi niya, I will never leave you, nor I will ever forsake you. Because you are the object of His faithfulness. Amen? I am the object of His power. Ito po mga bahagi na ito, i-remind mo sa sarili mo, mapagtatagumpayan ninyo anumang mga dumadaan sa buhay ninyo kapag lagi po nating nasa isipan ng mga bagay na ito.
bahagi ito ng pagtuturo na dapat nating maunawaan. And Philippians 1:6, ano po ang sabi? For I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. May kanta pa yan eh. No, paborito rin yan na marami. He who began a good work in you. Di po ba? Pero ang tanong, ito ba'y ating inaawit ng may conviction? Atin bang binabasa ang mga talatang ito ng may pananampalataya? Na ang Diyos ay tapat at ang kanyang mga pangako ay kanyang tinutupad. At tandaan po natin, lagi pag tayo'y nagdududa sa mga bagay na ito, mahal ka ng Diyos, He made a promise to you that He will never leave you nor forsake you because you are the objects of His faithfulness. Kung nagawa nga niya na sa krus ng Kalbaryo ay tubusin ang iyong kaluluwa, yung pa kayang mga bagay na pinag-aalalahanan mo ang hindi kayang sagutin ng Diyos. Hindi po ba? Ayan, we are also the objects of His peace. Ayan, ano pong ibig sabihin nito? Sabi po sa Philippians 4:6-7, alam po ng Diyos na tayo ay may tendency laging mag-alala. May tendency tayo na maging anxious. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, be anxious for nothing. Do not be anxious. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, shall guard your heart and your minds in Christ Jesus. You are the object of His peace. Ikaw ang iniisip niya. Kaya itong kapayapaang ito na nanggagaling sa Diyos na hindi masayod. Alam niyo po itong kapayapaang ito na hindi masayod ng ating mga pag-iisip. Yung bang tipong kapayapaan na hindi ka naman dapat maging payapa, hindi at payapa ka. Ito yung pagkakataon na hindi ka naman dapat maging payapa at dapat ay maging mapag-alala pero mas pinipili mo maging payapa dahil alam mo na ang Diyos ang may kontrol. At ang klase ng kapayapaang ito, mga kapatid, ay hindi bunga ng ating sariling kalakasan eh. Ito po'y bunga ng biyaya ng Diyos na inilalagay niya sa ating mga puso. So sabi po ng Apostol Pablo, be anxious for nothing. Amen? Because you are the object of His peace. Colossians 3:15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Amen? Ayan. Ano pa? We are the objects of His comfort. Kapag tayo po'y namumroblema, alam yun ng Diyos. Kapag tayo'y nasasaktan, alam yun ng Diyos. Pag may sakit ka, alam yun ng Diyos. Kaya kayo po na nasa kabigatan ng buhay, kung ano man ang karamdaman, ito po yung naging aliw ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po'y may karamdaman. At lagi niya po itong idinadalangin sa Panginoon. 3 beses niya po talagang iniiyak ito sa Diyos. Pero hindi po ito ipinagkaloob ng Diyos. Hindi ibinigay ng Diyos ang kagalingan. Pero binigyan ng Diyos si Apostol Pablo ng comfort in spite of the circumstances. Sabi po ng 2 Thessalonians 2:16, now may our Lord Jesus Christ Himself and our Father, who has loved us and given us eternal comfort and good hope by grace. So, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng eternal comfort, ng pag-asa, at ng biyaya. Because we are the objects of His comfort. Susunod po, letter G, we are the objects of His personal care. Po, yung kanyang personal na pangangalaga. Nararamdaman nyo ba yun, mga kapatid? Po, alam niyo po, yung mga Pentecostal kung mga makapagpatotoo yung pong yung Bishop Balano ng G12 kung makapagpatotoo. Ang sabi po kung wala kang pera, no, natatawa ako pag pinapanood ko yun yung pangangaral nun tungkol sa pera. No? Kaya ka walang pera kasi hindi mo alam paano i-unleash yung pera. No? Mga kapatid, ewan ko po,
Talaga naman po mga kapatid na minsan nakakatawang panoorin. Pero tingnan niyo po sa YouTube, no? At kung ikay natuto na at naunawaan mo na aral, pagtatawanan mo tong pastor na to eh. Kung paano niya pilipitin yung mga salita ng Diyos para lang makapanggoyo ng pera sa kanyang mga miyembro. Po. Alam niyo po, ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. At tayo po ay parte ng kanyang pagkalinga at pag-ibig. We are the objects of His personal care. At alam niyo po mga kapatid, sino ba yung mga inaalagaan? Di ba yung mga nasa mga home care, mga elderly care? Sila po yung mga tao na hindi na kayang gampanan yung para sa kanilang mga sarili. Kaya po sila nangangailangan na ng mga personal health care workers. Dito po mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, sa mga panahon na hindi natin kayang galawin hindi natin kayang ikilos ang ating mga buhay ayon sa gusto ng Diyos. Sa mga panahon na gusto na nating sumuko dahil wala na tayong kakayahan, gustong ipakita ng Diyos sa bawat sa atin na mahal niya tayo and we are the objects of His personal care. 1 Peter 5:7, ang gusto niya ay i-cast ang ating anxiety upon Him because He cares for you. Amen? Yan po ay mga talata na magpalakas nawa ng ating mga kalooban, magpatibay ng ating pananampalataya, at kumapit tayo sa pag-asa na ang Diyos ay totoong mapagmahal. Now, ito pa ang susunod. Alam niyo po ba na we are the objects of His intercession? Siya po ang namamagitan. Siya po ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama para mamagitan sa ating mga dasal. Sabi po ng Hebrews 7:25, hence also, He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Tandaan po ninyo, meron tayong tagapamagitan, at ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag nananalangin tayo sa Ama, di po ba? We pray to the Father, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumatawag po kami sa iyo. Ito pong gusto namin, etc., 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 sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Mangyari nawa ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Because He always make intercession for us. Amen? Romans 8:34, who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died? Yes. Rather, who raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Si Jesus nasa kanan ng Diyos Ama at siya po ang nag-i-intercede sa atin. Hebrews 9:24, who is the one who condemns? Sabi niya, Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now appear in the presence of God for us. Kaya, yan po mga talatang yan, pagpapakita na ang gawain ng Panginoong Hesukristo ay ang mamagitan, at sino po ang kanyang ipinamamagitan? Tayo po yon. We are the objects of His intercession. Ayan. So, purihin po ang Panginoon. Ngayon po, pang-15, pang-15 na position, we are a heavenly association. Kaya, alam niyo po, mayroong pastor sa Pilipinas, ang Pastor Romy Cantada. Natutuwa po ako every time nababati siya. Sa pananambahan, magsisimula po siya bago magsermon ng magandang araw mga kapwa kong tagalangit. Ganun po siya bumati. At ito po naman ay totoo. Ang binabati ni Pastor Romy, yung mga kapwa niyang tagalangit. Because bilang Christian, bilang mga mananampalataya na pinili ng Diyos, tayo po ay may heavenly association. Ephesians 2:6, ano po ang sabi? And raise us up with Him, sa kanyang pagkabuhay na maguli, He raises up with Him and seated us with Him in heavenly places in Christ Jesus. Ayan. Kaya makalangit po tayo.
And we are also partners with Christ in life. Tayo po, hindi lang may heavenly association, tayo po ay ginawang partner ng Panginoong Hesukristo sa buhay na ito. Colossians 3:4. When Christ, who is our life, is revealed, then you also will be revealed with Him in glory. So we are partners with Him. 1 John 5:11-12. And the witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have life. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Tayo po ay partners with Him. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Amen? Yan. So, we are partners with Christ in position. No? Ano pong sabi ng Ephesians 2:6? Tayo po'y binuhay and raised us up with Him and seated us in the heavenly places. Partners in Christ in service. Po, sabi diyan, God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lords. So, ayan po yung mga partnership natin, no? We are partner with Christ in position. We are partners with Christ in service. Kung saan naroon ang Panginoon, doon din tayo doon. Gaya po ng binabanggit niya sa aklat ng Juan. Paroroon ako sa Ama, paghahanda ko kayo ng lugar na inyong kalalagyan, at kung saan ako naroon, doon din kayo doroon. Sa paglilingkod naman, 1 Corinthians 1:9, tapat ang Diyos na tayo'y tinawag para makapag-fellowship sa kanyang anak. At maglingkod. 1 Corinthians 3:9, for we are God's fellow workers. You are God's field. You are God's building. Ito pong mga katagang ito ay representation na tayo po'y mga manggagawa at partner ng Panginoon sa paglilingkod. Kaya nga po tayo po ay nagtatrabaho, tayo nangangaral, pero partner lang tayo. Ulitin ko po mga kapatid. Ang pakiramdam ng mga pastor ngayon, sila na lang yung makapangyarihan. They do all the work. Huwag niyo pong kakalimutan, partner lang tayo. Kaya, alam niyo po, simula nang pumasok ako sa ministeryo, pati po yung gagamiting pera sa ministry, hindi ko po pinoproblema yan Alam niyo po, ako po lahat ng nadisinuhan kong simbahan ay hindi kailanman dumating doon sa kasalatan. Hindi kailanman dumating doon sa punto na wala nang ipapasweldo, wala nang gagamitin sa ministeryo. Kasi po pag nangyari yung ganun, isa lang ibig sabihin, sinong partner mo? Naranasan niyo na po ba yung mag-business kayo na partnership kayo? Tapos ikaw na lang yung trabaho ng trabaho, tapos hindi nagtatrabaho yung partner mo. Hindi ginagampanan ng partner mo yung kanyang responsibility. Anong mararamdaman nyo? Di-dissolve mo na yung partnership, di po ba? So in the same way, tayo po'y partner ng Panginoon sa ministry. At bilang partner niya, ikaw, anong dapat mong ipangamba? Anong dapat mong ipag-alala? Lahat ng mga katungkulan ng partner ay gagampanan ng ating Panginoon. Kaya minsan, mahiya naman tayo, partner tayo ng Diyos siya na lang naman yung kumikilos at tayo ay naman kumilos. Na tayo dapat na maging instrumento ng pagtuturo ng kanyang mga salita, ubod natin ang tatamad. At sa halip naman na tayo manguna sa mga ministeryong ipinagkatiwala niya sa atin, ayaw naman nating gampanan. Wala na tayong inisip kundi yung kaligayahan natin. Wala na tayong inisip kundi yung pag-asenso natin, yung pagyaman natin. Mga kapatid, ang dapat nating inuunay, hinahanap natin kung anong gusto ng Diyos sa ministeryong ating paglilingkuran. Kasi we are God's fellow workers. Binanggit dito, ikaw ay field ng Diyos. Ano ba ang trabaho ng field? Ano ba yung gawain ng field? Ikaw ay taniman ng Diyos para magbunga. Para, yung field ay ginagamit para tamnan, sakahin. No? That is the analogy of a worker in the field. We are fellow workers. You are God's field. Hindi po sinabi rito na you are going
to work in the field. Hindi, ikaw mismo yung field. Ibig sabihin, you need to produce. No? At you are also God's building. Ano po yung God's building? Yan po yung place of worship. Yan po yung lugar kung saan ang Diyos ay pinaparangalan at sinasamba. Kung tayo po yung God's building, tayo po yung templo ng Espiritu Santo, dapat naluluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba mga kapatid? No, we are partners with Christ in service. 2 Corinthians 6:4, but in everything commending ourselves as servant of God, in much endurance, in affliction, in hardship, in distress. Ito mabigat. Partner tayo ng Panginoong Jesucristo sa paglilingkod in everything. Kasama po dyan yung kailangan nating pagtagumpayan at magtiis sa affliction, sa hardship, sa mga distresses ng buhay. Partner nga eh. Nakakabuisit po yung partner lang sa sarap, hindi po ba? Partner lang sa ginhawa. Partner lang po mga kapatid sa kayamanan at material na bagay. Pero dito, we are also partners with afflictions, with hardship, with distress. 2 Corinthians 3:6, who also made us adequate as servants of a new covenant, not of the letter but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Amen? Tayo po'y ginawa rin na adequate servants of the new covenant. Ano ba yung adequate? Karapat-dapat. Tayo po'y mga ginawang karapat-dapat na lingkod sa bagong covenant na ito. Not the old covenant, but the new covenant. The covenant of the blood of the Lord Jesus Christ. The redemptive work of salvation. Amen? 2 Corinthians 5:20, therefore we are ambassadors of Christ. As though God were entreating through us, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. We are ambassadors. Representative. Ano po? Yan po ang partnership natin with Christ. Ano po? Partners with Christ in position and partners with Christ in service. Amen? Ano pa ho ba? We are partners with Christ in suffering. Ito matindi. Hindi, ito po yung karugtong nung 2 Corinthians 5:20. Ano po? 2 Timothy 2:12, masabi, if we endure, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. Philippians 1:29, for to you it has been granted for Christ's sake not only to believe Him, but also to suffer for His sake. Partner din po tayo sa suffering ni Christ. Ito po, ayaw ng mga Pentecostal. Ayaw nila yan eh. Ang gusto nila yung John 10:10 eh. Naparito anak ng tao, hindi lang magbigay ng buhay, kundi kasaganaan ng buhay. Yan po yung kanilang bannering slogan lagi. Kasaganaan kay Kristo, tumalon, lumundag, maging masaya, maraming pera, pagpapalain, i-claim, name it, declare it. Pero mga kapatid, partner tayo kay Kristo sa suffering din. Amen? 1 Peter 2:20, for what credit is there if when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it, this finds favor with God. If you suffer for it, patiently endure it, this finds favor with God. 1 Peter 4:12, beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you. Wag daw po tayo mabigla sa mga pagdurusang darating sa atin, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. But to the degree that you share the suffering of Christ, to the degree you are sharing the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also the revelation of His glory you may rejoice with exultation. Amen? Ayan, 1 Thessalonians 3:3, so that no man may be disturbed by this affliction,
for you yourselves know that we have been destined for this. Sabi ni Pablo yan, destined po tayo rito Yan po, ayaw din ng mga Pentecostal. Ayaw po ng mga Pentecostal na destined ka for affliction. Ang claim ng mga Pentecostal, you are not destined to be sick. You are not destined to be poor. You need to claim your potential. You are destined to win. Oh my, saan kaya nila pinaghahagilap yon? Sabi po ng 1 Thessalonians, we are partners with Christ in suffering. No, we have been destined for this. Amen? Romans 8:18, for I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Ito ang glory. Ito ang destiny. Ito ang pagtatagumpay. Ito ang kayamanan. Ito po yung potential ng mga anak ng Diyos. Yung glory that is going to be revealed to us. Hindi po dito sa lupa yan. Kaya pag ginagamit po yung mga talatang yan, mga kapatid na mga Pentecostal, parang dito na lang sa mundo yan Kaya ayaw nila magsialis dito sa mundo No? Kasi po, ang mga tagumpay na binabanggit nila, puro dito. Pero wag po natin kakalimutan, ang sabi po dyan ni Pablo sa mga taga-Roma, I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Wala po itong mga hirap na to kumpara sa mga biyayang darating. Colossians 1:24, now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up that which is lacking in Christ's affliction. Ang tindi nito, mga kapatid. Tingnan niyo po sabi ni Pablo. I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh, sa katawan ko, I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up that which is lacking in Christ's affliction. Kung may pagkukulang pa daw, yung mga naranasang hirap ng Panginoong Hesukristo, si Pablo nakikihati lang. Nakikishare lang siya. Kaya, ang ganda po pag gano'n ang ating damdamin at ang ating pananaw. Kapag dumadaan tayo sa mga sakit, karamdaman, sa halip na tingnan natin ito bilang parusa, tingnan po natin ito katulad ng paningin ni Pablo bilang pakikihati natin sa affliction ng ating Panginoong Hesukristo. Because we are partners with Him in suffering. Amen? Ayan. So hanggang dito po muna tayo. Tutuloy po natin bukas. At maaring bukas tapusin na po natin ang pagtalakay po natin dito po sa ating position and possession as believers. Amen? Tayo po saglit na tumungo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa araw pong ito ng iyo pong pagtuturo sa amin. Sa pagtalakay po namin ng mga talata, sa pagbabasa po namin ng iyong mga kapahayagan tungkol sa amin pong kalagayan sa iyo, nawa po ay itulak kami nito ng lalong pagkakilala at pagkaunawa sa iyong mabuting plano. Pupuri kami at nagpapasalamat sapagkat nabibigyan mo kami ng pagkakataong pang maaral at matutunan ang mga bagay na ito. Pagpalain mo po ang aking mga minamahal na mga kapatid, ang kanila pong mga kalagayan sa buhay, anuman ang kanilang pinagdadaanan, samahan mo at pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Lagi mo pong ipadama, Panginoon, ang iyong pagkalinga at ang iyong kapangyarihan. Ang mga may karamdaman, ang may mga suliranin sa buhay, mga pangangailangang pisikal, material na bagay, itinataas ko po itong lahat sa iyo. At ang aking mga kapatid na nakikinig ngayon, puspusin mo po sila, hindi lang ng mga karunungan, kundi ng mga pagpapala na nanggagaling sa iyong kamay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen.
Maraming salamat sa Panginoon. Magandang araw po sa inyo mga minamahal na mga kapatid. At nais ko pong batiin ang mga nakasama po natin. Ate Nenita Creyos, good morning po. Ate Nene Enriquez, Ate Yoli Dipol, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam Galvan, Ate Merly Toledo, Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montillano, kapatid na Maricar Lim, Ate Lay Presa, Lay, pagpalain ka ng Panginoon, si kapatid na Emong at ang inyong sambahayan. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po. Kuya Eric Maynes, good morning po sa inyo. Ate Mirna Sapitan, magandang araw po dyan. Napakaaga pa ngayon sa Amerika. Good morning po. Ganon din po kay Kuya David Sarte Manipol, magandang araw po sa inyo. Ate Elsie Villanueva, magandang araw po, Ma'am Elsie, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Mirna Sinfuente, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marivi Frias, kapatid na Esther Olanyo at Kuya Ferds Olanyo, pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Kuya Dol and Ate LV Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Ate Yoli Kerubin, magandang araw po sa inyo. Ate Paz de la Cruz, kapatid na Dar Sese, magandang araw sa iyo, kapatid. Ganon din po kay Cristina Bartolome Techi, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Napagkakamali ko to si Ate Ina at saka si Techi. Pagpalain naman ng Panginoon ang inyong sambahayan at ang inyong mga anak. Magandang araw din po kay Ate Ellen Gonzales at kay Kuya Monching Gonzales, kay kapatid na Vanji Magnaye, kay kapatid na Bernadette Causaren, kay kapatid na Gary Morales. Magpalain po kayo ng Panginoon. Sa iba't ibang parte po tayo ng mundo ngayon. May mga taga Qatar, may taga Amerika, meron pong taga Saskatchewan, Canada. Napaka sarap po mga kapatid na maintindihan na tayo po'y galing sa iba't ibang lugar, pero ginagawa po ng Diyos, pinagsasama-sama po tayo dahil dito. Sana po ma-excite kayo sa April 4, kung saan yung ating unang pananambahan ng Tinig ng Pag-asa. Actually, experimental lang po ito. Gusto ko lang pong tingnan ang bagay na ito, experimental. Tingnan natin kung uubra na po. So, kaya po, subukan lang po muna natin sa April 4. Pag naging matagumpay po ito, gawin po nating regular. Ano po? So, ayon po ito sa ating mapagkakasunduan. Nanay Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Elizabeth Ernie, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Tita Mayra Paredes Libertino, ang mga kapatiran sa Aristocrat, Brother Dong Calunya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Nicandro Sarinas, magandang araw po. Kuya Jerry Olaes, salamat po sa panonood ninyo sa Ruel Camia TV, Kuya Jerry and Nanay Belen Olaes. Yan. So, ganun din po kay Pete Paloma. Sinisinok na naman po ako. Magandang araw po, kapatid na Pete Paloma. Ganun din po kay Agnes Causaren. Agnes, magandang araw sa inyo dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa Saskatchewan. Kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, magandang araw sa iyo. Kapatid na Jane Bawar, pagpalain kayo ng Panginoon. Elaine Sauler Tumbokon, magandang umaga. Ayan. Na Ate Del Sauler at Kuya Eddie Boy, magandang araw po. Ate Delia and Kuya Van Magkawas, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Annalisa Jimeno, magandang araw. Ayan. Ate Gina De Castro, magandang araw din po. Ganun din kay Kuya Pedoy. Kapatid na Ninita Creyos, magandang araw sa inyo. Pastor Benjamin Velasquez Jr., magandang araw po sa inyo. Ayan, at si Ate Ninita Creyos. Anong oras daw po iyon? April 4, 8 p.m. po yan sa Pilipinas. Ano po? 8 p.m. po. Sunday po yon, 8 p.m. ng gabi sa Pilipinas. At dito po naman yon ay alas 7 ng umaga. No? Linggo dito sa Pilipinas. Sabi ni Ate Yoli, salamat po sa lahat ng aral patungkol sa tamang doktrina. Pagpalain po kayo ng Diyos at ng inyong sambahayan. Salamat din po sa inyong patuloy na pakikinig at pakikipag-aral. Ayan, magkita-kita po tayo bukas uli, and I hope
no, maipopost ko po 'yon. Gagawa po ako ng advertisement para po sa April 4. Ano po? At lalagay ko po yung Zoom link. At excited na rin po yung ating mga kaibigan kasama, no, na sa gawaing 'yon. I hope ay magkita-kita po tayo noon. Sunday po 'yon, alas 8 po ng gabi sa Pilipinas. Sa Amerika po, 'yon ay alas 5 lang ng umaga, na po. Kaya medyo yung mga taga-Amerika medyo magsasakripisyo. So, ganun pa man, sana po ay magkita-kita po tayo. Zoom po 'yon, kaya mag-ready po kayo ng Zoom. Para po, maganda po kasi sa Zoom, nakikita po natin ang isa't isa. Hindi po ba? Talagang parang nananambahan po tayo. So again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.